This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 22. And today is April 14, 2026. Uy, happy Valentine's! Valentine. Yes, and it's a Bible Tuesday night. Good evening. Good evening, Tata Bird. Good evening, Genje. Yes, good evening po sa inyo dyan, sa mga pumapasok pa lang. Grabe, painit ng panahon. Kaya nga, Talaga rin Tata Bird. naman. Ingat po. Huwag kalilimutang magdala lagi ng maiinom. At Yan. hanggat maaari, yung basang face towel, magdala po kayo niyan. Tama po. Yan. Baka naman alak ang dalhin yung pag-iinom, ha? Lalo, Bawal uminom sa labas, ha? yes, Tata Bird. Sa kalye. Meron ng ano. Pero sa loob ng bahay, okay na. Okay lang. Opo. Sa kalye lang. Opo. Tama yan. Yan, tama. Para iwas gulo. Actually, noong pa yan, bawal. Mm. Kami rin, nung kabataan pa, hilig namin uminom sa kalye noon. Opo. Nagkakahabulan pa. Mga pulis doon. One time nga yung sigarilyo, pinlik yun ng ganyan, umano doon sa ano ng owner ng boom. Sa, ano? bahay, Tata Bird? Di yung, ano nung, yung sasakyan ng pulis. Ah, hala! Sa bubong. Sasakyan pa ng Oo. pulis. Nakuha naman namin sa pakiusap, sinita kami. Pero paalis na yung jeep ng pulis, Opo. kita namin umuusok na yung gas. Hala! Ganun pa siya ng pulis. Ay. Pasok na kami, ligpit na kami. Yan ang kalokohan ng kabataan noon. Opo. Grabe. Ayan. Kaya nako, okay yan. Tama din yan. Para mabawasan ng mga gulo. Yan. Siguro Tata Bird, itong panahon nyo kasi parang ano-ano lang naman. Ngayon, mas marami ng Ay, oo, totoo. ano yun. Ang isang maganda Baoy. pa ngayon, yung may curfew yung kabataan. Tama. May curfew, ay grabe. Yan ang gusto. Tama yan. Grabe. Oo. Ay, diba? Kasi yan yung mga nakaraang buwan. Sunod-sunod yan ng mga bata. Mga as young as 13, Tata Bird. Pumapatay. Diyos ko po. Kaya nako. Tama lang yan. Sana totoong ma-implement po. Lalo na sa mga ibang ano ha. Hindi pwedeng dahil lang sinita, aabutan, nahayaan lang. Tsaka yung ano ng barangay dapat talaga umiikot nagro-ronda. Hanggat maaari sinisita talaga yung within their yung sa jurisdiction nila. Tama, Tata Bird. Ayan po. Any good news, Tata Bird? So parang wala naman ang dahil puro sa impeachment Ang isa lang matatawag ko sa kanila para doon sa mga magbabayad ng income tax. Oh. Supposedly, ang deadline yan will be tomorrow, April 15, na-extend ng 1 month. Para daw, makapaganda ng gusto yung mga taxpayers. Buti naman. Sila. Good news. Yun lang ang good news na nakita ko na. The rest, gera, tungkol sa impeachment, nakakasawa na po Although, kailangan di malaman natin yung mga nangyayari doon. Tama. And balita ko, Tata Bird, mag-roll back down. Hindi ko alam kung kailan. Kung today ba o next? I think kanina na. Kanina. Parang kanina, kada Ayos. Tuesday kasi Opo. Sa diesel, ang inaabang na halos ng lahat, more than 20 pesos ata, 21, I think, something like that. Okay. Pero 120 parang Pwede naman. Opo. At sa global news, Tata Bird, very trending ngayon yung 4 na astronaut ng Artemis. Ayan. Artemis. Artemis. Ayan. Kasi very successful. 10 days sila doon. Landing nila sa moon? Opo, reach na. Parang sila na yung farthest humans na nakaabot po. Nalampasan na ni Apollo 13. So, talagang ang galing ng calculation, talagang saktong pagdulo nila, nasaktuhan nila yung moon. So, galing. So, grabe kasi bravery yung Tata Bird You'll never know Lalo na nung, ang nakakaiyak nga, sinasabi ng iba, nagdala sila ng mga hardware ng mga nag-crash na tawag dito spaceship ng Challenger. Doon. Opo, sa loob ng ship nila. Parang dinala nila just to commemorate yung dahil sa kanila din naman, hindi naman nila ma-reach yun kung hindi nila na-try yung ilang taon na. So, nakakatuwa kasi yun ang inaral nila, yung mga previous experience na doon. Tama. So, kinikilabutan ako kasi nga parang to commemorate, dinala nila. And sila nagsasabi. yes, sila ang nag-sacrifice. Kaya, ayun, nakakatuwa talagang
Rich. Hello. Yeah. Congrats po sa inyo. It's not their it's not their naman eh. They don't take the credit. Nila yan sa humans, tayong lahat. Parang it symbolizes na kaya natin, hindi lang sila. And lalo ng mga babae, nakakatawa nga Tata Bert, Miss Linda. Ito very quick lang. Dahil 3 lalaki, 1 babae yun. So, ang pumunta. Tapos, since nga may babae, syempre, ibig sabihin kayang gawin ng mga babae. So, yung mga babae ngayon, tulad ko, na hindi marunong magluto, may mga kumakita video, kung kaya ng babae pumunta sa moon, kaya ko magluto, kaya ko magganyan. Mga joke-joke Pero lang. merong first woman astronaut, ha? yes. Russia, si Tereskova. Ayan. Oo nga. Tereskova. Yeah, Tereskova. Tereskova. Oo nga, tama ka nga. Nagkwento mo. Natandaan ko pa. Yan. Ang galing ni Tata Bert talaga sa history, tsaka sa History. Hindi ko kaya lang eh. Oo nga, iba. Ayan. So, congratulations to us humans. Ayan. And ang daming, because of that, napareflect ang mga tao na yun nga yung sinabi ko nila sa alit ng mundo na kung tayo makapagreklamo, kung tayo pero katiting lang tayo sa buong galaxy, buong universe. Bukod doon, yung appreciate natin na lahat naman pala na tao, pare-pareho, di ba? Kaya nga dahil sa mga nangyari yun sa gera, sa lahat, politician ka man, gusto mo man gumawa ng gera, pero nakita mo yung binuo ng Diyos sa sobrang ganda at sinisira lang natin, di ba? So, mag-inom magandang reflection. At dahil dyan, hello po kay Mamita. Hi, Mamichka. Melinsky. Malinsky. Tita Helen. Hi, Helen. Ate Marina. Basans. And kay Miss Erlinda Omania. Uy. Special mention, Tata Bert. Alam ko, kasama siya sa spaceship din. Narating na niya. Kailangan doon yung height niya eh. Oo nga po. Eh, hawak ko lang ang bit. Hawak niya ang beat. Ayan. Ang beat? No. Nilayo ko yung mic ko eh. Nakakalimot ako ng Bible pala. Sorry. Naunahan ka, Tata Bert. Ayan. Hawak niya po ang beat. Marinig na naman may anyang tawa mo, matatawa na naman. Nakakahawa po yung tawa ni Miss Linda eh. Ayan. Ano pa po ba? Ay, congrats po din sa ang dami mga first. Bilang Pinoy, nakaka-proud na ang Bini ay nasa Coachella stage. So, global yun, Tata Bert. So, silang pinakaunang Filipino group na na-invite doon. At maraming mga foreign artists na nagustuhan sila. So, congrats. Syempre, ang kanilang achievement din ng Pinoy. Yung isigaw nila yung mabuhay, tsaka yung kumanta ka ng Tagalog, diba? Sa ganong stage. Thank you. Galing mo sila. Susunod, si AGT na, makikita niyo sa global stage. Parang nakasimangot na naman sa akin sila Jungkook, tsaka si Punyo. Ayaw nila ako. Ikaw lang, Tata Bert. Diba? Sarap mga tulog. Bully ang mga aso dito. Ayaw mo po ba? Ayan. So, yan ang natatandaan pa bang mga wala pa naman ako mga Oo nga, wala masyado. Si Alex ay nagpahinga lang muna. Ala, Tata Bert, alam ko wala pa ata siyang, meron na ba siyang laban Hindi ulit? ko alam. Parang wala pa. Meron, no? Meron na. Pero wala pa ngayon, no? Pahinga muna siya. Okay. Ayan po. So, tuloy na ba natin, Tata Bert? Okay, Ang sige. Bible reading natin. Yes. Kay Ezekiel pa rin po kami. Ayan. Chapter 23 na po kami. Ayan. Okay. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 23. Ang magkapatid na makasalanan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, may magkapatid na babae. Sa kanilang kabataan, sila'y naging mahalay sa Ehipto. Doon ay hinayaan nilang paglaruan ng masiselang bahagi ng kanilang katawan. Ohola ang pangalan ng matanda at Oholiba naman ang bata. Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami.
Ang Ohola ay ang Samaria. At ang Jerusalem ay ang Oholiba. Ang ano kasi niyan, ang Samaria kasi. So Opo. Israel ang pinag-uusapan diyan. Ang Samaria kasi capital city yan ng North Israel. Okay At ang po. capital naman ng Judah, Jerusalem. Jerusalem. Okay. Thank you, Tata Mel. Yan. Si Ohola ay nagpakasama samantalang nasa aking pagkukup. Nakiapit siya sa mga taga-Assyria, mga mandirigmang nakasuot ng kulay ube, mga gobernador, sa mga punong kawal na puro mga gwapo at sa mga pinunong mga ngabayo. Nakipagtalik siya sa mga piling tauhan ng Assyria at nakiisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos-Diyosa ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama. Noong kabataan niya sa Ehipto, siya'y sumiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang simsimin ang kanyang bango at ibuhos sa kanyang kanilang matinding pagnanasa. Kaya, pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig. At siya'y ginahasa nito. Pinatay siya sa tabak, pati ang kanyang mga anak. At siya'y naging usap-usapan ng mga kababaihan. Ang parusa ay ipinaranas na sa kanya. Yan mo nang i-take up natin. No? Tungkol kay Samaria. Ohola. Si Ohola nga pala, dito binanggit na ganyan, no? Ang ganda pala magsalita ni Yahweh, no? Talagang medyo inano niya yung Samaria. Yung Samaria po kasi main city or capital city ng North Israel. Remember, ang kabuuan ng Israel ay nahati po yan noong panahon ng anak ni King Solomon. Nahati po yan from North Israel at yung bandang south niya, andyan dyan yung Judah at ang Benjamin. Yung North Israel, ang capital city, yung Samaria, na dito ay sinasabing siyang si Ohola, mas bata. At yung pangalawa, ay yung sa Judah, Jerusalem, yan ang Oholiba. Bakit mas bata? Mas nauna kasing naapektuhan o mas na-invade ng outside ng ibang bansa ang North Israel. At mas naunang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang nasundan ng Judah at ng Benjamin nung latter part na ng saka napasok ng ibang bansa yung lugar na iyon. At kaya dito binabanggit na ni Yahweh, no, sa kanilang kabataan sila'y naging mahalay sa Ehipto. Binabanggit dito na noong kabataan ng mga taga-Israel, nung sila'y nasa Ehipto pa, hindi na rin nila nasasamba si Yahweh noon. Sinasamba rin nila kung ano yung Diyos-Diyosa ng mga taga-Israel. At dito binanggit yung si Hathor, tapos yung si Apis. Si Hathor, yan yung golden cup. Hathor ang tawag nila dyan eh. Hathor or Apis, basta isa doon sa dalawa na yon. Yun ang mga Diyos-Diyosa ng Egypt noon. At doon nga, unang sinasabi na na humaling ang mga taga-Israel noon sa Egypt. And then, ito nga, sa naman, nang nasa Israel na sila, sa northern part ng Israel. Okay. Tuloy na iba. Tuloy po natin verse 11. Nakita ito ni Oholiba. Naging mas masama siya kaysa sa kanyang kapatid. Nahumaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit. At nakita ko siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya nakontento roon. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki, nakaukit sa pader. Ito'y larawan ng mga pinuno ng Babylonia na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamikis. Magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sila ay mga pinuno at mga taga-Babyloniang naninirahan sa Caldea. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya.
siya ng mga taga-Babylonia. Sinipingan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niya magpakasaya sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya, tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya'y aking tinalikuran. Nagpatuloy siya sa pakikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Doon na humaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno at kung magbuhos ng bihinhi ay parang kabayo. Ang ginagawa mo'y tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Hinayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Katulad ng nangyari sa North Israel o yung sa Ohola, unang in-invade yan ng Assyria. At sumunod, yun namang Juda o yung binabanggit ditong Oholiba. Juda, Jerusalem. Yan ang sumunod na in-invade ng Assyria din. Bilanggit din dito na naakit ang mga Israelita sa Babylonia. Meaning, ang sumunod na sumugod kasi sa Juda at saka sa ang Babylonia na rin mismo. At ito ang nagbigay ng malaking pagkawasak sa Juda, ang pagsakop ng Babylonia. Binabanggit ditong sila ay mga pinuno at mga taga-Babyloniang nanirahan sa Caldea. Yung Caldea kasi Babylonian mismo. Yan. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya. Ganun nga, nahumaling dahil inadapt din nila yung Diyos-Diyosan. Yun din ang tinuring nilang Diyos nila, iniwanan nila si Yahweh. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya. Tulad ng pagkamuhi ko sa pakikiapid, tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Ang ginagawa mo'y tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Hinayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Ang ganda ng pagkakaano talaga ni Yahweh dito, no? Yung amang tawag dyan, metaphor or ano? Metaphor. Ang ganda, no? Sa, inano niya sa isang babae na mahilig. Okay na. Okay na. Thank you, Tata Bern. Tuloy po natin, verse 22. Ang hatol ng Diyos sa nakababatang kapatid. Kaya nga, Oholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo. Ipapalusob kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Darating ang mga taga-Babylonia, Caldea, Pekod, Soa, Koa, at lahat ng taga-Assyria. Ang makikisig na kabinataan, gobernador, punong kawal, pinuno, at mandirigma na pawang kabayuhan. Ikaw ay sasalakay nilang sakay ng mga karwahe at kariton. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso at panay naka-helmet. Ipaubay ako sa kanilang pagpaparusa sa iyo. Hahayaan kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit. Tatagpasin nila ang iyong ilong at tenga. At ang iyong mga anak ay ihagis sa apoy. Huhubaran nila kayo ng kasuotan at alahas. Sa ganyang paraan ko, puputulin ang iyong mahalay na pamumuhay mula pa nang ikay nasa Ehipto. Sa gayon, hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Ipaubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan. Sasamsamin nilang lahat ng iyong ari-arian, pati iyong kasuotan. Iiwan ka nilang hubot-hubad. Nagpakasama ka. Nakiapid ka sa mga bansa at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinarisan mo ang iyong kapatid, kaya naman ipalalasap ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya.
ito sa Oholiba o yung Juda, Jerusalem. Yun, in-invade nga sila ng mga taga-Babylonia. Itong binabanggit dito na Caldea, Pekod, Soa, Kowa, mga city yan sa Babylon noon Then, maliban pa doon sa mga taga-Assyria. Yan ang mga bansa o lugar na sumakop o nag-invade sa Juda. Sinalakay yan mga taga-Babylonia, lahat ng parang kinubkob ba? Nakapaligid talaga. Winasak ng gusto pati ang templo sa Jerusalem. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso at panay naka-helmet. Talagang complete battle gear. Ipaubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo. Hayaan mo kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalas ako sa iyo ang tindi ng aking galit. Talagang galit si Yahweh sa ginawang ito ng mga taga-Juda. Kaya hinayaan niya. O minsan, siya pa nga halos ang nagplano niyan upang maturuan at ng lesson ang mga taga-Juda na ito. Alam naman niya na later on, makaka-recover din sila. Pero kinakailangan danasin nila yung dapat nilang danasin. Bilang kabayaran doon sa naging ginawa nilang kasalanan at pagtalikod kay Yahweh. Ipauubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalpitan. Sasamsamin nila ang lahat ng iyong ari-arian, pati ang iyong kasuotan. Ganun nga, halos naubos ang kayamanan noon ng Jerusalem, ng Juda. Iba talaga, dinala mismo doon sa Babylonia. Iniwan talaga na wasak ang Juda. Pinarisan mo ang iyong kapatid, kaya naman ipalalasak ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Yan. Verse 32. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang iinuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim. Ikaw ay pagtatawanan at tutuyain pagka tumaapaw ang laman nito. Malalasing ka at matitigib ng kalungkutan, sapagkat ang saro ng Samaria na kapatid mo ay saro ng pagkatakot at pagkawasak. Iyong uubusin ang laman ng saro. Pagkatapos, babasagin mo ito at susugatan ang iyong dibdib. Kaya nga'y pinapasabi ni Yahweh, dahil sa iyong paglimot at pagtalikod sa akin, pagdurusahan mo ang iyong pakikiapid at mahalay na pamumuhay. Dito ikinumpara naman yung kasalanan kasi, ikinumpara ni Yahweh doon sa saro. Mas malaki at malalim ang saro ng Juda. Dahil nga mas malaki ang naging kasalanan nila. Kumpara sa naging kasalanan ng Northern Israel noon o yung nire-represent dito ng Samaria. Yung uubusin ang laman ng saro. Pagkatapos, babasagin mo ito at susugatan ang iyong dibdib. Mas malaki kasi ang kasalanan talaga ng Juda, Jerusalem mas malaki. Kaya yung pagkawasak na inabot niya mas matindi. Ang parusa ni Yahweh sa magkapatid. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kakatulan mo ba sina Ohola at Oholiba? Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-siklam nilang gawain. Sila'y naging mamamatay tao at mapangulunya. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at pinalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaulan nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito. Pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malalayong dako. Nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglinis sila, nagkulay ng mata, at naglagay ng mga hiyas. Nagpagawa pa sila ng isang magarang pahingahan at ng isang mesang ubod ng ganda, at doon inilagay ang kamanyang at langis na ibinigay ko sa kanila. Napapaligiran sila ng mga taong
nagkakaingay sa tuwa. Naroon din ang mga karaniwang tao mula sa ilang. Ang mga babae ay sinuotan nila ng pulseras at pinutungan ng magagandang korona. Nasabi ko sa aking sarili, ang babaeng iyon ay tumanda na sa pakikiapid. Gayunpaman, marami pa rin nakikipagtalik sa kanya sapagkat ang paglapit sa kanya ay tulad ng paglapit ng isang lalaki sa isang babaeng mahalay. Ganoon sila lumalapit kay Ohola at Oholiba para isagawa ang kanilang kahalayan. Ngunit hahatulan sila ng mga taong matuwid dahil sa kanilang pangangalunya at pagpatay, sapagkat mapakiapit sila at ang mga kamay nila'y tigmak ng dugo. Kaya nga ito ang pinapasabi ni Yahweh. Ipapalusog na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan. Ano muna natin? Ay sige po, doon na muna tatabi. Balik po tayo. Yan. Ito yung parusa ni Yahweh kina Ohola at Oholiba. Dahil nga sa kasuklam-suklam na ginawa nila, sila'y naging mamamatay tao at mga lunya. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Ito pang isang matinding ginawa ng mga taga-Israel. No? Naging bahagi ng kanilang ritual para sa kanilang Diyos-Diyosan, yung pati yung kanilang anak, inihahandog nila. Yung iba, sinusunog pa nga sa Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo. Remember, yung si Ezekiel, nagkaroon siya ng parang dinala siya ni Yahweh noon habang nasa Babylonia na siya eh. Dinala siya, ano ba tawag doon? Teleportation or whatever. Dinala siya sa at ipinakita sa kanya yung templo. At doon lang niya, nakita ni Ezekiel, may mga sikretong kwarto pala. Yung templo sa Jerusalem na iyon, na kung saan doon sa loob ng sikretong kwarto ay may mga Diyos-Diyosan din doon. So yung mga pari noon ng templo ng Israel, pagtapos na sumamba kay Yahweh, pupunta naman doon sa sikretong kwarto at doon sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kita mo yung pagtatridor na ginawa nila kay Yahweh. Kaya galit na galit si Yahweh. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo. Yun nga. At winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaulan nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito. Pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malalayong dako. Nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglino sila, nagkulay at mata at naglagay ng mga hiyas. Ito kasi, yung binabanggit dito, yung mga Diyos-Diyosan din yan eh. Inayos nila, binisan nila yung Diyos-Diyosan doon mismo sa templo. Nagpagawa pa sila ng magagarang pahingahan, isang mesa, ubod ang ganda at doon inilagay ang kamanyang, yung altar yun sa Diyos-Diyosan. Kaya nag-aano sila ng kamanyang, langis na ibinigay sa kanila. Napapaligiran sila ng mga taong nagkakaingay sa tuwa. Yung nga, dahil sa ritual na ginagawa nila para sa Diyos-Diyosan, maingay yung seremonyas na ginagawa nila. Naroon din ang mga karaniwang tao mula sa ilang, ang mga babae, ay sinuotan nila ng pulseras at pinutungan ng magagandang korona. Bahagi ng ritual or selebrasyon na ginagawa nila yan sa Diyos-Diyosan, hindi kay Yahweh. Nasabi ko sa aking sarili, ang babaeng iyon ay tumanda na sa pakikiapid. Yun nga, dahil sa Diyos-Diyosan. Gayunpaman, marami pa rin nakikipagtalik sa kanya. Sapagkat yung kanya na binabanggit dito, yung Israelian, ha? Sapagkat ang paglapit sa kanya ay tulad ng paglapit ng isang lalaki sa isang babaeng mahalay. Ang halay ng Israel kasi. Ganoon sila lumalapit kina Ohola at Oholiba para isagawa ang kanilang kahalayan. Ngunit hahatulan sila ng mga taong matuwid dahil sa kanilang pangangalunya at pagpatay, sapagkat mapakiapid sila at ang mga kamay nila'y tigmak ng dugo. Ayan, tuloy po po. Thank you, Tata Bert. Tuloy po po, verse 46. Kaya nga, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Ipapalusog na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan.
Sila'y babatuhin ng malaking hukbong yon at gagamitan ng tabak. Papatayin sila pati kanilang mga anak at susunugin ang kanilang mga tirahan. Sa ganitong paraan ko, wawakasan ang kahalayan ng lupain iyon upang magsilbing babala sa mga kababaihan at nang walang sumunod sa kanilang hakbang. Pagbabayaran ninyong magkapatid ang inyong kahalayan at naranasin ang bigat ng parusa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayon, makikilala ninyo ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, naipaliwanag na rin, bahagi na rin ng paliwanag natin kanina yan. Kasama na yan. Thank you, Tata Bird. Pinalusob na sila. Yun yan, yung Babylonia yan. Po, dadako na po sa chapter 24. Chapter 24. Ang talinghaga ng kumukulong palayo. Mahilig talaga si Yahweh tatawid sa mga no? Nang ika-10 araw, ng ika-10 buwan, ng ika-9 na taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, isulat mo ang araw na ito, sapagkat ngayon ay pasisimula ng hari ng Babylonia ang pagkubkob sa Jerusalem. Ilahad mo ang isang talinghaga tungkol sa mapaghimagsik na bayang Israel. Sabihin mong ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Magsalang ka ng palayok at punuin ng tubig. Ilagay rito ang mga piling bahagi, ang hita at pitso, at punuin din ng maiinam na butong lagay. Kunin ang karning ito sa piling tupa, isalang at gatungan. Pakuluan ng pakuluan ang mga laman at butong ito. Yan. Ano ang muna Sige natin po. yan? Yung palayo kasi, Yes, Ato. yan at yan ang kaparusahan, yung palayok, no? Punuin ng tubig. Ilagay rito sa palayok ang piling bahagi, ang hita, yung palayok, yan ang Israel pala. Israel na rin mismo yan. Punuin ng tubig. Ilagay dito ang mga piling bahagi, ang hita at pitso. Yan ang mga yung mga Israelita. At punuin din ang mainam na butong lagain. Yung parte ng bahagi ng na yan, yan ang mga taga-Israel. Kunin ang karning ito sa piling tupa, isalang at gatungan. Pakuluan ang mga laman at butong ito. Talagang sobrang pahirap ang mangyayari talaga sa Israel, sa ginawang yan. Yung apoy, yan yung digmaan eh. Yun ang parusa talaga sa kanila. Saka parang pag, diba, tatawag pag nagpapakulo ka, parang matagal yun eh. Yung parang, yung mararamdaman mo yung hirap. Hindi yung Yes. isang bagsakan lang na, babaril na ka, tatapos na. Remember, Yeah. ang Judah 3 beses in-invade yan. Panahon ni Jehoahaz, Opo. panahon ni Jehoiakim, Opo. kay Jehoiakim, hindi masyado pa nga Jehoiakim, dinala na sa ni Jehoiakim, at panahon ni Sedekias. Thank you po, Tata Bird. Verse 6, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Kawawa ka, lunsod na mamatay tao, kalderong puno ng kalawang na hindi na matatanggal. Pira-piraso mo itong hanguing lahat. Sariwa pa ang dugong kanyang pinadanak sa lunsod. Ito'y sa bato pinatulo at di sa tuyong lupa upang matabunan sana ng alikabok. Iniwan ko ang dugo sa ibabaw ng malaking bato upang hindi maitago. Sa gayon, madali akong makapaghihiganti. Yan, tuloy ko pa natin. Kawawa ka lunsod na mamatay tao at kalderong puno ng kalawang, puno ng kalawang pa ha, na hindi na matatanggal. Pira-piraso mo itong hanguin lahat. Sariwa pa ang dugong kanyang pinadanak sa lungsod. Ito'y sa bato, pinatulo at di tuyong lupa upang matabunan sana ng alikabok. Iniwan ko ang dugo sa ibabaw ng malaking bato upang hindi maitago. Sa gayon, madali akong makapaghihiganti. Dito ipinapakita talaga ni Yahweh yung grabing pagpaparusa na gagawain talaga sa Israel.
So, dahan-dahan ang hahanguin yung mga pyesa-pyesa ng hayop na nandoon na nagre-represent ng iba't ibang uri ng tao sa Israel. Yung mga may mga tungkulin, mga walang basta yung ganun. May mga opisyal din kasi yan kasama eh. Sariwa pa ang dugo ng kanyang pinadanak na luntod. Ito'y sa bato pinatulo at di sa tuyong lupa upang matabunan sana ng alikabok. Sariwa pa, ibig sabihin, katatapos ma-invade nung una, may susunod na naman yan. Okay. Hindi pa halos natutuyo eh. Pero years ang ano yan eh. Pero ilang magkakasunod yan eh. Iniwan ko ang dugo sa ibabaw ng malaking bato upang hindi maitago. Sa gayon, madali ako makapaghihiganti. Yan. Verse 9. Kaya nga, pinapasabi pa ni Yahweh, kawawa ka, lunsod ng mga mamamatay tao. Ako may magbubunton ng kahoy na panggatong. Dagdagan ninyo ito ng kahoy at sindihan upang pakulong mabuti ang lahat ng laman hanggang matuyo ang sabaw at masunog pati mga buto. Pagkatapos, ang kaldero ay ipapatong ko sa maraming baga hanggang sa magbaga rin ito. Sa gayon, malulusaw ang dumi nito kung masusunog ang kalawang. Gayunman, ang lahat ng kalawang ay di rin maaalis ng apoy. Ang kalawang mo ay ang iyong kahalayan, Jerusalem. Nililinis kita, ngunit ayaw mo. Kaya hindi ka nalilinis hanggang hindi ko na ibubuhos sa iyo ang aking matinding galit. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y tiyak na gagawin ko. Hindi ko to iuurong, wala akong paliligtasin. Hindi ko kayo paghihinangayangan. Paparusahan ko kayo ayon sa inyong masamang gawa. Yun nga, nung isinalang yung palayo, pinakuluan matinding kulo upang talagang tunay na malinisan yung kasalanan ng Israel. Talagang kinakailangan mangyari ang bagay na ito para malinisan ang Israel. Yun lang ang bagay, yun lang ang kailangan eh. Kailangan makubkub sila ng isang bansa, yung Babylonia, na siyang magiging magsisilbing aral para sa kanila. Malaman ang kanilang kamalian, matuto sila doon. Matuto silang makita yung kanilang naging kamalian at para makarecover sila. Kaya hindi ka nalilinis hanggang hindi ako na ibubuhos sa iyo ang aking matinding galit. Kinakailangan talaga eh. Hanggat hindi na ibubuhos sa iyo ang aking matinding galit. Kailangan talagang ano sila excuse me, ng Babylonia. Kailangan maibuhos yun eh. Yun lang ang makakapaglinis sa Israel. Tsaka grabe yung nililinis kita, ngunit ayaw mo, no? Yun. Talagang ayaw, matigas ko ang ulo eh. Matigas ang ulo talaga eh. Verse 15, ang kamatayan ng asawa ng propeta. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Asawa ni Ezekiel. Ano ba si Ezekiel? Pare yan eh. Na naglilingkod doon sa templo ng Jerusalem. Mahal na mahal niya yung templo. Yun ang parang asawa niya. Wow, yung templo ng Jerusalem. Eh talagang mawawasak ang Jerusalem eh. Mawawasak talaga yan. Kaya yan, no? Wag, sinabihan siya na pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatagis ni iluluha. Yung pagkawasak nga ng templo. Yun ang matatawag na asawa ni Ezekiel eh. Maari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka,
At huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Ibig sabihin, huwag niyang ipagluluksa dahil kinakailangang mangyari talaga yon para malinisan yung buong templo. Dahil nga, ando doon na, pati yung karumal-dumal na ginawa nila kay Yahweh. Biro mo nagkakaroon ng seremonyas doon para sa mga Diyos-Diyosan. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iya. Kita, yun asawa ni Ezekiel, yung templo mismo. Grabe. Yun tinatawag na asawa niya dyan. Verse 18, umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Yun. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh. Tinanong ako ng mga tao, anong ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ni Yahweh na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa iyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ni Yahweh na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari ng lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Yun nga, dahil nga damatayan Opo. si Ezekiel ng asawa niya. Yun ang sinasabi doon sa mga taga-Israel na nasa Babylonia rin. At pati na rin sa yung mga remnant na naiwan na rin, yun ang sinasabi na ganun nga, gayahin nila si Ezekiel na tinanggap niya yung pagkawasak ng templo. Ganon din ang dapat na maging pananaw ng mga taga-Israel na ito na ganon din ang gayahin nila yung kung paano hinarap ni Ezekiel yung pagkawala ng kanyang minamahal na iyon. Kinakailangan matupad kinakailangan may mangyari At magkakaroon ng kapatid yan later on. Huwag kayong tatangis o luluha. Ganun ang sinabi ni Yahweh kasi kay Ezekiel. Ganun din ang gawain nila. Kahit na hindi maganda yung naging experience nila, yung nangyari sa digmaan na yun, huwag silang tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga ngayaya sa matinding himutok, ang bawat isa sa inyo. Sinabi ni Yahweh na ang mangyayari kay Ezekiel, ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Saka grabe tatabert ang pagkokontrol nila kasi sa totoo lang, sila may kasalanan kung di ba, hindi naging maganda yung pagtrato nila sa templo, pero mararamdaman nila yung sakit din na mawawala lahat ng yun dahil sa kanilang ginawa. Yes, Parang gets mo tatabert, yung feeling na gano'n, na parang may gumawa kasalanan, pero sisirain mo, mas masakit. Parang gano'n. Yan. Verse 25. Ezekiel, anak ng tao, aalisin ko sa kanila ang matibay nilang templo na siya nilang ipinagmamalaki at kasiyahan, gayon din ang kanilang mga anak. Sa araw na iyon, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Sa araw na iyon, makapagsasalita ka na muli. Makakausap mo na ang takas na iyon. Ikaw nga ang magiging pinakababala sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito binabasa sa araw na yun, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Si Ezekiel kasi nasa Babylonia. Papaano niya na ipahahatid yung mga propesiya ng Diyos sa mga remnant dito sa may mga kasi yan yung mga negosyante, yung caravan o pinararating doon yan. Although matagal umabot sa at least nakakarating. Opo. Di ba? Minsan naman, may ginagawa,
Walang problema doon sa mga yung nandoon sa Babylonia na kasama ni Ezekiel na captive. Na ipapakita niya yung gusto niya sabihin ina-act out niya dahil hindi siya pwede magsalita hanggat hindi natatanda mo yung dila niya Yes, Ata Bert. May ginawa si Yahweh. hindi siya makapagsalita, Yes. makakapagsalita lang siya pag utos ng Diyos. Yes. Kaya dito, sa araw na iyon, makapagsasalita ka na muli. Makakausap mo na ang takas na iyon. Ikaw nga ang magiging pinakababala sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Yung takas na iyon, yun ang maghahatid ng balita doon sa Juda. Wow. Kung ano yung propesiya na mangyayari kaya nalalaman din sa Juda. So, Tata Bert, matagal po siyang hindi makapagsalita. Tama po. Di ba? Anong chapter ba yun? Oo, may nabanggit. May may early chapters na nga si opo. yun Oo nga. Basta sinabihan lang siya ng Diyos na magsalita, doon lang. Opo. Pag may pinagpasabi sa tao, doon lang. Opo. Nung kalulhatian, Tata Bert, parang Yeah. Diba? Oo. yes. Opo, parang Hindi sa kapag di ba? Oo, Mga naunang chapter pa yun Tama, Natandaan tama. ko Oo nga. Inano nga pa nga siya, di ba? Ina-act out niya yung, Yes. Kaya, pati yung kung ilang nakubkob ng kung ilang years. Opo. Yung pala, ina-act out lang niya ng isang araw lang, pero ang nire-represent nung na yun ay kung ilang years. Opo, Tata Yun. Bert. Yung parang may tumakas. Tapos, Yun yun. galing. Tama. Yes. Thank you po. Yeah. Ano na? Ganda mag-narrate si Yahweh ng Ganda nga may twist pala dun sa na nakalimutan natin na oo nga pala, hindi pala siya makapag Hindi siya makapagsalita. Yes. Kaya gustong makita ng tao yung inaano niya. Yung gusto niyang propesiya, pag walang pasabi pa ang Diyos, pinaano niya yun. Inaarting niya. Yes. Inaarting niya. Kaya mo naintindihan ng mga pati yung mga biyahero. Opo. Yan, nakikita yun. Ibabalita ngayon sa Juda na ganun-ganun. Opo. Thank you po. Ayan. Chapter 25. Ang pahayag laban sa mga Amonita. Amonita na naman. Sinabi sa akin, Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa mga anak ni Amon at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo sa kanila na dinggin ang salita ni Yahweh. Natuwa kayo nang makita ninyong nilapastangan ang aking templo, nang wasakin ang lupay na Israel at pangalati ng mga taga-Juda. Dahil dito, kayo ay papasakop ko sa mga taga-silangan at sila'y maninirahang kasama ninyo. Sila'y makakahati ninyo sa inyong pagkain at inumin. Ang Raba ay gagawin kong pastulan ng mga kamelyo at ang mga lunsod ng mga anak ni Amon ay pastulan ng mga tupa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Pinapasabi nga ni Yahweh, ikaw ay pumalakpak at lumundag sa kagalakan bilang pagkutya sa Israel. Dahil dyan, paparusahan kita. Pababayaan kong lusubin ka at looban ng ibang bansa. Ikaw ay ganap na mawawasak. Ano pa't hindi ka na kikilanling isang bansa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Actually, yung mga Amonita na ito, parang matatawag na kadugo na rin ng mga taga-Israel Remember kay Lot. Yes. Yung si Amon kasi, yan ang anak nung bunsong anak ni Lot, kay Lot mismo, si Amon. Doon na sa panganay kasi si Moab yung naging anak dito nga talagang kaaway. Although parang halos magkakadugo sila, kaaway ng Israel mismo ang Amon. Dito, nung mangyari kasing matubkob na ng Babylonia, ang Juda o ang Israel na rin mismo, tuwan-tuwa yung Amon. Dahil magkaaway nga sila Yung biro mo, pumapalakpak pa dahil sa nangyari sa ayaw din ni Yahweh yun. Dapat hindi ganun. Ayaw din ni Yahweh. Kaya dahil sa ginawa na iyon ng mga Amonita, isinunod na ipakubkob sa Babylonia ang Amon, yung mga Amonita. Yan.
ikaw ay pumalakpak eh. Oh. Oo nga po eh. At lumundag sa kagalakan, yehey! Sinugod na ang Israel! Oo, ngayon. Sila naman susunod. Yes. Verse 8, ang Yeah, sa pahayag laban sa Moab. Ito naman ang pinapasabi ni Yahweh sa Moab. Sinabi mong ang Juda ay karaniwan lamang, tulad ng ibang bansa. Dahil dito, wawasakin ko ang Bet Jesimot, Baal Meon, at Kiriataim, ang mga lungsod na ipinagmamalaki mo sa iyong hangganan. Kasama ito ng mga anak ni Amon na ipapasakop ko sa mga taga-silangan hanggang sa ganap na malimutan ng daigdig. Paparusahan ko rin ang buong Moab. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Iba namang naging kasalanan ni Moab. Masyado namang minamaliit ang Israel. Masyado minamaliit ang Israel. Pinagtatawanan, dahil Israel lang yan, kaya talagang madaling wasakin ang ano yan. Eh, ayaw din ni Yahweh yun. Remember, ang Israel, ang chosen people ni Yahweh kahit na dinidisiplinan niya ng ganito. Kaya doon sa pagmamaliit ng Moab, eh, kinakailangan din maparusahan sila. Then, ang isa pa, ang Moab, eh, may sinasambayan eh. Remember si, yung isang napangasawa na taga-Israel, yung babae, Esther ba yun? Hindi. Nakalimutan ko na lang. Yung nagkaasawa, Moabita yun eh, yung babae na yun. Tapos, naging siya doon sa ina, nung sumama na siya sa Israel, din nakapag-asawa ng mayaman. Nakalimutan. Madali naman maalala yan yun, ganun. Yun si Moab. Moab. Ayan. Kasama ito. Okay. Verse 12, ang pahayag laban sa Edom. Ito ang pinapasabi ni Yahweh sa Edom. Pinaghigantihan mo ang Juda at ito'y kasalanan mong hindi mapapawi kailanman. Dahil dito, paparusahan kita. Papatayin ko ang iyong mga mamamayan at mga hayop hanggang sa ikaw ay maging puok ng kapanglawan. Mula sa Teman hanggang Dedan, lahat ay papatayin ko sa tamak. Paghihigantihan kita sa pamamagitan ng bayan kong Israel. Sila ang gagawa sa iyo ng dapat kong gawin dahil sa matinding puot ko sa iyo. Sa gayon, malalaman mo kung gaano katindi akong maghiganti. Isa pa yan na medyo galit din sa Remember si Edom, yan si Esau o Esau. Yan. Edom, parehas ng tao yan eh. At talagang galit din. May hidwaan din yan, pati ang Israel. Kaya ganyan talaga. Kaya pati sila, malalapitan din naman ng mga bansa na yan sa Israel. Kaya pati sila kasama ng pinalusob yan. Kaya kumbaga, kapanglawan na tatabi, parang emptiness na yun. Yan, ganyan. Wala na silang ngayon yung parang yung country yung nasa Edom. Opo. Verse 15. Ang pahayag laban sa mga Filisteo. Ito naman ang pinapasabi ni Yahweh sa mga Filisteo. Pinaghigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong alitan. Dahil dito, paparusahan ko kayo. Lilipulin ko ang mga taga-Kreta, pati ang naninirahan sa baybay dagat. Paparusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Yan isa pang bansa na kaaway talaga ng Israel na may sinasamba rin na Diyos-Diyosan. Pero kung titignan mo talaga rito, hindi lang basta-basta na mga kaaway ng Israel yung mga bansang ito, katulad ng Moab. Hindi naman masyado eh. Although, parang bang yung minsan kaibigan, minsan kaaway, parang ganyan ang nagiging relasyon. Pero mas matindi talaga ang Pilisteo. Na ito, ninakaw pa nga yan yung Ark of Covenant eh. Oh. Di ba? Ninakaw pa nga lang Ark of Covenant noon eh. Pero, yun nga, kaya kasama din sila sa pinaparusahan ni Yahweh. Yes. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Ang bilis ng oras, no? Ito po. Oo nga po. Parang tuwing nga po, kala natin, pa. Wait po. Ayan.
parang dito, sa akin po pinakita talaga, yun nga, tama yung sinasabi ni Yahweh, nang malaman at makita nila na ako ay si Yahweh. Dahil ilang beses na rin naman pinakita ni Yahweh kung sino siya, pero wala po talagang naniniwala at pinanindigan nila na mas gusto nila yung sarili nilang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, na bumabalik, makikita rin natin dun sa huli nating binasang kabanata, no, na kahit anong pagkukutya mo kung may ibang taong pinaparusahan, sabihin na natin, yung Israel ay ibang taong nakikita mong pinaparusahan ng kahit sino o ng sarili niyang desisyon, wala tayong karapatan na matuwa, wala tayong karapatan na dagdagan yung pangungutya at pagpaparusa nila. Pwede tahimik lang tayo, ipagdasal natin na sana kung ano man yung parusang natatanggap nila, ay matuto sila sa ginawa nilang pagkakamali. At yun, bumangon sila ulit, bumalik kay Kristo, maniwala sa Ama, kay Yahweh, dahil wala namang maitutulong ang, di ba nga, panggagatong, di ba? Yung panggagatong, wala talaga siyang maitutulong. So, tulad sa mga nangyayari ngayon na may nangyayari ng masama sa mundo na hindi maganda, wag na tayong dumagdag pa sa problema, di ba? Yung maging masama din, hindi siya nakakatulong dahil hindi mo alam, ilang araw, mahabang panahon, mararamdaman mo rin yung parehong parusa at masakit yun dahil yun ang balik sa iyo, yun ang para. So, hanggat maging mabuti na lang tayo, di ba? Yun na yung kailangan ng mundo ngayon, ang maging mabuti. Yun lamang po, Tata Bert. Dito nga, no, katulad nung binanggit ni Anje, talagang may mga pinaparusahan. Sabihin na natin hindi parusa, kundi dinidisiplina si Yahweh. Kailangan yun eh. Katulad dito, yung mga bansa, yung Juda, yung Moab, yung Edom, pinarusahan. Dinisiplina ni Yahweh ang kailangan upang matuto. Matitigas kasi ang ulo nila eh. Kaya kinakailangan dumaan hindi lang sa pagsubok, kundi sa disiplina. Para maging magandang tao, magaling na tao, mga taong gagalanging matatawag, no? Dahil nga sa pagdisiplina ang ginawa sa kanila ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami rin ganyan. Marami rin taong napapasok sa mga suliranin. Remember, pag nagkaroon ka ng problema, hindi basta problema lang matatawag. Yung kinakailangan daanan mo yun dahil isang way yan para matuto ka. At once naman na malampasan mo yan, napakaganda na. Remember lang na dapat hindi ka hihiwalay sa tamang daan na dapat mong lakarin. Paminsan-minsan, yes, napapakaliwa ka, napapakanan ka, hindi napapatuwid. Pero dapat ma-recover mo ang nanghusto ang sarili mo. Para naman yung mga susunod pang paglalakbay na gagawain mo ay napakaganda. Hindi ka pababayaan ng Diyos, andyan siya. Hindi ka pababayaan ni Kristo, nakaalalay siya. Basta, gawain mo lang at sundin kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung mga utos nila. Yun po. Thank you, Tata Bert. Mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. Tapos, sa mga gusto po manood po ng replay, meron po sa Facebook at sa Anthony Rivera-AGT po sa YouTube. Sa mga gusto po pumunta sa website, anthonyrivera.com po. Ayan, bukas, Tata Bert. Bukas po, 8 o'clock, meron po tayong novena prayers. Then, bago po maggamutan, yung 182nd lecture. Tungkol po sa shame. Hiya. Road to 200 na mga lecture. Na. Thank you, Tata Bert, sa mga lecture. At salamat po sa pakikinig, panonood. Tayo po ay bumalik kay Kristo. Kaya ano po ang mangyari. Yes. Thank you po. Bye-bye. God bless po.